kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos sumagana nawa sa bawat isa sa atin. Sa kanyang mga salita na ating pag-aaralan sa umagang ito, ating puntungayan ang Ephesians chapter 2 verse 8 to 22. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ephesians chapter 8 verse Ephesians chapter 2 verse 8 to 22. Amen. Ako'y nalilito yata. Ating pong basahin Ephesians chapter 2 verse 8. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng magawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri, sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga hinanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kaya nga alalahanin nyo na kayo nung una mga hintil sa laman tinatawag na di pagtutuli, niya akong tinawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Na kayo ng mga panahong yon ay mga hiwalay kay Kristo, mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga tagaibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa, walang Diyos sa sanlibutan. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo ng unang panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo, sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa na iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay, na inalis ang pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman kahit kautusan na may mga batas at palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan, at upang pagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamagitan ng krus, na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit, at siya'y naparito upang ipangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan sa nangalalapit. Sapagkat sa pamagitan niya tayo may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manlalakbay, kundi kayo'y mga kababayan kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol, ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulo, na sa kanyang buong gusali na kalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. At sa kanya ay tinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. At ito po yung ating paksang pag-aaralan, yung tinatawag na The New One Just Began. Yung pong ating pong napapakinggang awiting Christmas song ni John Lennon, The New One Just Began. Yun yung kanyang ini-emphasize sa kanyang awitin, and then sinabi niya sa ending ng kanyang awit ay the war is over. Pero sa totoo lang mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, part lang po yan ng magandang plano't layunin ng ating Panginoon, pero sa awiting yon ay talagang napakalalim pa rin ang ibig sabihin nung awiting yon. Wala po dun sa Christmas yung The New One Just Began, kundi ito ay isang larawan o isang bagay na katunayan na sumilang na ang liwanag, magbubuang liwayway na. Nang ibig sabihin, sumilang na, dumating na yung manunubos na matagal na panahon ng ipinangako. Almost 900 years na sulatin nito ni Propeta Isaias na merong isang sanggol na isisilang at maaatang sa kanyang balikat ang pamamahala. Ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, Pangulo ng Kapayapaan. Kaya ibig sabihin, nung sulatin ito ni Propeta Isaias, lumipas pa muna yung 900 years. Kaya po ang tagal, ilang henerasyon ang lumipas. And then, yung mga pangakong yun ay hindi po talaga natunghayan at hindi nakita ng maraming umasa at nanampalataya sa prophetic word na ito na ipinahayag ng banal na kasulatan. Pero nung panahon nga na dumating na ang pagsilang ng ating Panginoong Kristo, eto na yung kaganapan. Ang ibig sabihin ay hindi na mapipigilan. Darating at darating yung maraming pinangako ng ating Panginoon, at ang pinakamahalaga rito ay tinatawag na redemption, yung pagkatubos.
At dito sa pagkatubos na ito, dito lalabas ngayon yung mga bagong nilalang, mga bagong tao na lagi po natin sinasambit, binabanggit nang pumasok si Eva at si Adan sa kasalanan, nawala yung larawan at wangis ng Diyos. The likeness of image of God has gone. Nawala sa buhay ng tao. At dahil dito, ang buhay ng tao empty. At yun nga yung lagi natin binabanggit, ang pinaka-successful na nabuhay dito sa ibabaw ng lupa ay si Haring Solomon. Doon sa tinatawag na worldly pleasure, yung buhay pang ibabaw ng lupa. At yun ay kaloob ng Diyos sa kanya, at yun na may kaloob din ng ating Panginoon Diyos ayon sa pagsunod sa lumang tipan. Sapagkat ang kabuuan ng pagsunod sa lumang tipan ay ang mga pangako ng ating Panginoon Diyos na pagpapalain ka. Yayaman ka, magiging dakila ka, dadami ang iyong lahi, hahaba ang iyong buhay, saan ka man pumaroon, ikaw ay pagpapalain, sa bayan ka man manahan, sa kabayanan ka man manahan, pagpapalain ka ng Panginoon, sa bukid ka man manirahan, pagpapalain ka pa rin ng Panginoon, sapagkat ang biyaya po ng Diyos, hindi po yan napipigilan kung talagang ibibigay niya. At yun ay ibibigay niya sa mga tumutupad sa kanyang kautusan dun sa lumang tipan na tinatawag na Law of Moses. Pero sa mga pangakong yun, hindi nga po kasama doon yung tinatawag na buhay na walang hanggan at kaharian ng langit. At hindi rin kasama doon yung tinatawag na kapayapaan, kapanatagan at kakontentuhan ng loob ng puso. Hindi po kasali doon. Basta't ikaw ay yayaman, dadami ang iyong ari-arian, lalawak ang iyong bukirin, dadami ang iyong kawan, dadami rin ang iyong lahi, magiging sikat ka, magiging dakila ka, ikaw ay magiging ulo, hindi ka buntot. Yun ang mga pangako doon sa lumang tipan or Law of Moses. Pero buhay na walang hanggan, hindi kasali. At yung tinatawag na kakontentuhan, kagalakang di masayod, kagalakang lubos, hindi po kasali doon. Kaya si Haring Solomon, yun po ang hinahanap niya. Wala talaga, as in wala. Kaya nasabi niya sa aklat ng Ecclesiastes chapter 2 verse 17, I hated life, for the works under the sun is grievous unto me, all is vexation of life and vanity. Kaya dahil doon, nabigo si Haring Solomon na masumpungan yung talagang accurate na buhay na kaloob ng ating Panginoon Diyos nung hindi pa pumapasok sa kasalanan si Eva at si Adan. Pero dahil dito, pagod na nga ang tao, maging kanyang tatay, si Haring David, humihingi na ng matuwid na espiritu sa loob niya, ng malinis na puso. At ang sabi niya, kapag natanggap niya ito, sasabihin ko ito sa mga mananalangsang at yung mga makasalanan magbabalik loob sa Panginoon. Pero hindi na po niya naipaalam kung ano yung daan, kung paanong paraan, sapagkat hindi po niya natanggap. Kaya ibig sabihin, yung mga biyaya, favor na daladala ng Panginoon Kristo, dito lang yon sa panahon kung saan nangyari na tayo ay tubusin ng ating Panginoon Kristo sa ating kasalanan, at ito ay magbubunga sa pamagitan ng ating pananampalataya ayon nga sa ating teksto. Ang sabi ron, tayo'y mga gawa kay Kristo, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda niya sa atin ng una pa man. Kaya dahil dito yung tinatawag na bagong tao, the new one just began. Napakahalaga po na tayo po'y maging kabahagi. Napakahalaga po na tayo po ay kabahagi sa paggawa ng Panginoon. Tayo po ay isa dito sa tinatawag na the new one just began. At yan ay magpapasimula if ever tayo po ay nanampalataya na, naunawaan na po natin yung plano at layunin ng ating Panginoon, naintindihan na natin yung kanyang kalooban, at tayo na ipagkasundo na dito sa dugo ng tipan, ang bagong tipan na ginampanan ng ating Panginoon Kristo. At dahil dito, yung bisa at kapangyarihan nun sa kanyang magmumula, wala po sa atin. Kaya dito sa ating teksto, ang sabi rito, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan, isang taong bago. Kaya mula doon
pagbagsak ni Eva at ni Adan, na ang buhay ng tao ay nagdilim, wala pong nakapasok sa biyaya ng ating Panginoon kahit isa. Muntik na, kaya lang wala pang tumutubo sa kasalanan ni si Haring Solomon lang. Nung humingi siya ng karunungan sa Diyos, na hindi niya lubos na nauunawaan ang hiningi niyang karunungan, ito ay isang persona ng banal na espiritu o ang persona ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat ayon nga sa dictionary, wisdom is an ability to choose right. Nang ibig sabihin, kung hihingi ka ng wisdom o ng karunungan, ito ay isang abilidad na magpapasya para humakbang ka sa katwiran sapagkat unawa mo yung bagay na iyong nilalakaran. Kaya nga sabi sa maraming bagay ng ating buhay, napakahirap pong magpasya ng puso ng tao. No? Kaya nga si Haring Solomon, kasama rin siya sa nadaya pagdating ng panahon. Sapagkat hiningi ni Haring Solomon na karunungan, sumasa kanya pero wala sa loob niya. Gumagabay sa kanya. The Spirit of the Lord is upon them, as the Spirit of the Lord is unto them, upon him, unto him. Pero sa bagong tipan, yun lagi natin sinasabi, abide and dwell. Kaya dahil dito, meron pong malaking pagkakaiba yung panahon ng lumang tipan at ang panahon ng bagong tipan. Kaya dahil dito, sa kalagayan ng buhay ng tao, wala pong nakasumpong ng tunay na buhay. Kaya si Haring Solomon nabigo. Pero pagdating ng bagong tipan, yun naman ang mababasa natin sa kalahating bahagi ng John chapter 10 verse 10. Ang sabi ng Panginoong Kristo, ako'y naparito upang magbigay ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Nang ibig sabihin yung buhay na ganap at kasiyasiya, kontento ka, payapa ka, panatang ka, lubos yung kapayapaan mo, lubos yung kagalakan mo. At yung iyong kagandang loob, malasakit, pag-ibig sa kapwa, talagang as in parehas kung ano yung pagmamalasakit na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon Diyos. Ganun ka rin magmamalasakit sa iyong kapwa. Kaya dahil dito, ito po yung ating makikita na napakalaga sa panahon natin ngayon. Lalo na ngayon, sabi nga ay end of the year ng 2023. No po, end of the year. Kaya papasok ngayon 2024. And then sa panahon natin ngayon, marami po talaga ay nakatatak na sa kanilang puso, sa kanilang isipan ang pagsasaayos ng buhay. Tayo po mga Pilipino, dahil po yan yung ating natutunan sa ating edukasyon, sa elementary pa lang, nung high school, no, formal team, mga ganon, sa eskwelahan, New Year's resolution. Ano ba yung ating mga New Year's resolution? Then actually, marami po tayong magagandang plano sa darating na mga taon. Pero yung pong ating mga magagandang plano, habang pong pumapasok ang bagong taon, at habang lumilipas naman ang bagong taon, nalilimutan na. Naku, yun ang problema. Yung ating New Year's resolution, hindi po natin natatapos sa buong isang taon, nalilimutan na at magugulat na lang tayo pagka December na naman. Lumipas na yung Pasko na ating ipinagdiriwang, na ating inaalaala na pagsilang ng Panginoong Kristo. At dahil dito, eto na naman, bagong taon na naman, bagong simula na naman, yung meron naman tayong alab sa puso, meron naman tayong paninindigan na isaayos ang ating buhay. Pero mostly, kung may magtagumpay man, minimize o hindi buo, maaring ilang bagay lamang, pero mostly failure. Kasi ganun nga. Sabi nung nanay ko nung bata ako, ningas kugon daw yung ganun. Ningas kugon. Yung kugon daw kasi pag nasilab, lagablab, para daw ningas kugon at ningas bao. Pero pagkatapos magningas, ayun, unti-unti nang lalamig, unti na nawawala yung alab. At pag nawala yung alab, ayun, balik ulit sa dati. Kaya eto, pinag-aaralan natin ito sapagkat pwede pong makatulong at talagang makakatulong at ito talaga ang makakatulong sa pagsasaayos ng buhay ng bawat isa. Sapagkat kung tayo po ay hahakbang sa tinatawag na pagsasaayos ng ating buhay,
at hindi po natin kasama ang ating Panginoon Diyos na lumikha sa atin, mabibigo po tayo. Pero kung ito po ay ilalakip natin sa Kanya, pagkakatiwala natin sa Kanya at makikipagkaisa tayo sa Kanyang plano, sapagkat yun naman talaga ang Kanyang plano. Ang sabi rito, bagong tao. Balikan po natin ang Ephesians chapter 2 verse 14, na siya ang ating kapayapaan, Kanyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna ng nagpapahiwalay. Dahil nalis ang pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman, kahit kautosan na may mga batas at palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Sa pamagitan ng redemption ng ating Panginoon, sa pamagitan din ng sakripisyo ng Panginoon o sa pamagitan ng kanyang pagsasakripisyo, siya nga ang alay at handog ng manunubos. Sa ganito'y ginagawa ang bagong tao. Napakahalaga po na ating pong maranasan yung plano at layunin ng Panginoon, ang pagiging isang bagong tao. Hindi po panibagong sekta o paniniwala lamang, kundi yung kaganapan ng ating buhay ayon sa plano ng ating Panginoon, hindi panibagong reliyon. Bagamat may usapin sa panibagong reliyon, at ito nga ang kinabagsak ng Israel. Hindi po sila umalis sa reliyon ng Hudyo. No po, dapat ay papasok na sila sa pananampalataya, pero hindi po nila naiwan ang lumang tipan, ang kautusan. Kaya nga sa John chapter 1, sinasabi ron mula verse 14 to 17, sa pamagitan ni Moises dumating ang kautusan, pero sa pamagitan ng Panginoong Kristo dumating ang biyaya at ang katotohanan. Then yung biyaya at katotohanan magkasama, pero dapat ang lahat ay makapasok sa biyaya. Kaya kagaya sinasabi natin kanina, sa lumang tipan, hindi ipinangako ang kapayapaan ng puso, ng isipan, kapanatagan, at lubos na kagalakan at kasiyahan. Walang ganon. Buhay na walang hanggan, wala ding ganon. Pero pagdating ng bagong tipan sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo, ipinapangako na sa pamagitan ng pananampalataya. At dito sa pananampalataya, mangyayari yung isang bagong tao, pinapangako ng kaharian ng langit, pinapangako na ang buhay na walang hanggan. At ang pruweba nga ng mga bagay na ito, kapag natanggap natin yung tinatawag na isang buhay, ganap at kasiyasya, isa lang ang ibig sabihin nung nakapasok tayo sa kanyang biyaya, at ang biyaya ng ating Panginoon ay yung pagtubos niya sa ating kasalanan, nang ibig sabihin tayo ay nakipagkasundo ng totoo ng katubusan ng ating Panginoong Kristo, or else nakipagkasundo tayo sa dugo ng tipan ng Panginoon, ang pagtubos sa ating kasalanan. Kaya tayo nakapasok sa biyaya. Kaya kung walang katubusan, wala pong biyaya ng pagkabuhay na maguli, walang biyaya ng kapayapaan, kapanatagan ng puso. Kaya sabi rito, sa biyaya kayo'y nangaligtas, kaloob ito ng Diyos, bigay ng Panginoon sa pamagitan ng bagong tipan. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, yung tinatawag na the new one just began, magpapasimula ito sa ating sarili o sa iyo. At sa pamagitan mo, mapapatunayan mo ang maraming mga bagay, sapagkat bago ka pa man makapasok dito, ito'y naunawaan mo. Naunawaan lang pero hindi mo pa napapatunayan. Pero kapag ikaw ay nakapasok sa biyaya ng ating Panginoong Kristo, dun mo lang masasabi ang katunayan na ito ay totoo. Kaya yung Isaiah chapter 43, binabanggit doon sa verse 1 pa lang hanggang doon sa verse 13. Kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, mga lingkod na aking pinili, upang maalaman nyo na walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos nito. Yun po ay sa talatang 10 hanggang doon po sa 13. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, na sulatin ito na Propeta Isaias, doon pa lang may ipapahayag na ang ating Panginoon o may pinapahayag ng ating Panginoon ng pagpasok sa kanyang biyaya. Kaya lang sa mga panahon yun, hindi po yun nangyayari, hindi nagaganap hanggang sa sumilang ang manunubos, ang ating Panginoon Kristo, at ginampanan naman niya, at naganap naman niya, at nangyari naman. At dahil dito, andito na tayo sa huling panahon.
At dito sa huling panahon ito, napakahalaga na tayo'y maging kabahagi pa rin ng paggawa ng Panginoon sapagkat hindi pa rin tumitigil ang ating Panginoon Diyos. Ang sinalita niya, ang gagawin niya at walang makapipigil sa mga bagay na ito. Kahit kung wala ako, gagawa ang ating Panginoon. Pero yun naman ang panalangin ko, Lord, sana po kabahagi ako sa iyong paggawa. Kahit hindi po magbangon ang marami sa panahon ngayon, magbabangon ang Panginoon sa darating na panahon. Sapagkat siya'y gagawa at gagawa, walang makapipigil sa kanyang gagawin. Kaya dahil dito ang mga bagong tao na ito, na natatala ng banal na kasulatan, ang sabi rito, sila'y mga nakipagkaisa sa ating Panginoon, nakipagkasundo sa ating Panginoon, at ito'y usapin ng bagong tipan. Balikan po natin sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 21. Ganito ang sinasabi. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Sa English King James Version, ganito ang sinasabi. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ang sabi rito, new creature. At ang sabi rito, sila ay mga bago. Kaya dahil dito, ito'y usapin ng pakikipagkasundo. Basahin pa rin natin sumusunod na talata, verse 18, datapwat ang lahat ng bagay ipawang sa Diyos na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamagitan ni Kristo na ibinigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. Sa matuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, hindi ibinilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo na waring namamanik ang Diyos sa pamagitan namin, kayo pinamamanikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay Kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa Kanya'y katwiran. Kaya dito makikita natin ang pagbagong nilalang o ang pagiging isang bagong nilalang may usapin ng pakikipagkasundo sa ating Panginoon Diyos, sa ating Panginoon Kristo, at ang nag-aayos nga nito ay yung manunubos ang ating Panginoon Kristo. Kaya dahil dito, napakahalaga na tayo po ay maging kabahagi sa paggawa ng ating Panginoon Diyos. Merong isang daan na pwede po nating lakaran, meron pong isang daan na kung saan ay maaari nating gampanan, at ito'y ang magandang plano, layunin ng ating Panginoon. Yes, sa kabila ng lahat, andito tayo, meron tayong mga problema at suliranin, at yan naman ang dahilan kaya tayo tinubos ng ating Panginoon Kristo. Pero pagkatapos na tayo'y matubos, may saayos ng Panginoon, ma-restore ng ating Panginoon, tayo po ay magdadala ng liwanag sa ibabaw ng lupa at maghahatid ng katotohanan ng ating Panginoon Diyos sa ibabaw ng lupa upang mga kagaya natin noon na hindi alam ang gagawin, hindi alam saan patutungo, ay sumilang din sa kanila ang kaliwanagan ng Ebanghelyo. Dito sa banal na kasulatan, ating pong balikan yung papel na gagampanan ng ating Panginoon Kristo bago siya dumating. Ipinahayag ito ni Propeta Isaiah sa aklat ng Isaiah chapter 61 verse 1 hanggang sumusunod na talata. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang Espiritu ng Panginoon Diyos ay sumasa akin sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maaamo. Kanya sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa mga bibilanggo, upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ng kaarawan ng pagiganti ng ating Diyos, upang aliwin yaong lahat na nagsisitangis, upang iukol sila na nagsisitangis sa Siyon, upang bigyan sila ng putong ng bulaklak, kahalili ng mga abo, ng langis ng kagalakan, kahalili ng pagtangis,
ng damit ng kapurihan, kahalinin ng kabigatan loob, upang sila'y matawag na mga punong kahoy ng katwiran, pananim ng Diyos upang siya ay luwalhatiin. At sila'y magtatayo ng mga dating sira, sila'y magbabangon ng mga dating giba, at kanilang uhusayin ng mga sirambayan, ang mga nagiba sa maraming sanit-sanin lahi, at ang mga taga-lupa ay magsisitayo at magsisipagpastol ng inyong mga kawan, at ang mga taga-lupa magiging inyong mga araro at mga ubasan. Ngunit kayo tatawaging mga saserdote ng Panginoon, tatawagin kayo ng mga tao na tagapangasiwa ng ating Diyos. Kayo'y magsisikain ng kayamanan ng mga bansa, at sa kanilang kaluwalhatian ay mga kupuri kayo. Kahalili ng inyong kahiyan ay magtatamo kayo ng ibayong karangalan. Kahalili ng pagkalito ay mga gagalak sila sa kanilang bahagi, kaya't sa kanilang lupain ay mga aari sila ng ibayong kasaganan. Walang hanggang kaluwalhatian ang pasa sa kanila, o walang hanggang kagalakan ang mapapasa kanila. Sapagkat ako ang Panginoon ay umiibig sa katulan, aking ipagtatanim ang pagnanakaw, 10 ng kasamaan, aking ibibigay sa kanilang kagantihan sa katotohanan, at ako'y makikipagtipan sa kanila ng walang hanggan, at ang kanilang lahi makikilala sa gitna ng mga bansa, ang kanilang lahi sa gitna ng mga bayan. Lahat na nakakita sa kanila ay makikilala sa kanila. Lahat na nakakakita sa kanila ay makakakilala sa kanila na sila ang lahi ng pinagpala ng Panginoon. Ako'y magagalak na mainam sa Panginoon, aking kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng damit ng kaligtasan, kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran, gaya ng kasintaang lalaki nagpuputong ng bulaklak, sa gaya ng kasintaang babae na nagagayak sa kanyang mga hiyas. Sapagkat kung paanong ang lupa ay nagsisibol ng pananim, at kung paanong ang halaman ay nagsisibol ng mga bagay na natanim sa kanya, gayon pasisibulin ng Panginoon Diyos ang katwiran at ang kapurihan sa lahat ng bansa. Okay, ito po yung papel na gagampanan ng Misayas. Ang sabi rito, ipapahayag niya ang mabuting balita sa maaamo. Ipapahayag niya ang mabubuting balita doon sa mga nagdadalamati, napipigati, tumatangis, bagbag ang loob, yung mga merong kabigat ang loob. Sabi niya, papalitan niya yan ng kaayusan, papalitan niya ng kagalangan, papalitan niya ng kapurihan, papalitan niya yan ng katuwaan. And then, kung ma-restore sila ng ating Panginoon, ay gagawin silang mga punong kahoy ng katwiran. Yun yung pasimula ng isang bagong buhay. Ang sabi ron, magiging pananim na sila ng ating Panginoon Diyos sa ibabaw ng lupa. Wala na sila doon sa tinatawag na kabagabagan ng loob. Wala na sila doon sa kabigatan loob, doon sa pagluwa, sa pagtangis. Wala na rin sila doon sa tinatawag na kahapisan. Wala na sila doon sa kalagayang sila'y nangabibihag o nangabibilanggo. Kundi sila ngayon ay nasa kagalakan. Sila'y nasa katuwaan, naando na sila sa karangalan. Mga punong kahoy na sila ng katwiran ng ating Panginoon. At yun ang ministeryo nais gawin at ginawa ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat nasulatin nito, yan po'y pangako pa lamang. Kaya po mahabang panahon pa ang lumipas, at hindi po ito nangyari sa mga panahong yun, hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita, nang dumating ang ating Hesukristo, yun ang kanyang papel na gagampanan. Abutin ang nagdadalamhati. Abutin yung nahahapis. Kaya doon sa tinatawag na Sermon of the Mount, o yung Golden Rule na sinasabi ng maraming mangangaral, Matthew chapter 5, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob, mapapalad ang mga nahahapis, mapapalad ang nauuhaw sa katwiran, bubusugin sila ng Panginoon, mapapalad ang mga tagapagpayapa, mapapalad daw ang may mga malilinis na puso, sapagkat ito ang mga tao na kung saan ay sa pasimula na sinabi ng Panginoon mapapalad yung maaamo.
And then dito rin sa aklat ng Isaiah chapter 61, ipapangaral ang mabubuting balita sa maaamo, at ito po yung lagi natin binabanggit, ang lahat ng bagay ng paggawa ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay, magpapasimula talaga sa pagpapakumbaba. Sa pamagitan ng pagpapakumbaba, doon sisilang yung tinatawag na pagkaunawa. Sapagkat kung wala po yung pagpapakumbaba, wala rin po yung pagkaunawa mula sa ating Panginoon Diyos. Kaya doon sa pagkaunawa, napakahalaga po niyan. Po, kahit po tayo mag-aral ng Biblia, pagka hindi po ibinigay sa atin ng pag-unawa, wala pa rin. No, oo, marami tayong matututunan sa Biblia, pero hindi po natin tawag doon, hindi po natin mapapagtali o mapapagtugma-tugma. Kasi parang puzzle nga ito. No, nang ibig sabihin, pag di po natin naunawaan, meron po tayong bahagi na hindi natin naiintindihan at hindi po natin tatanggapin, at may bahagi po tayo na nauunawaan natin, nalalaman natin, at yun lang ang gusto nating ipangaral. Pero yung pinakang buod ng kalooban ng Panginoon Diyos, yung pinakang bahagi, hindi po natin mararanasan. Kaya po, pasantabi po, isang bahagi lang. Ang hirap pong ipangaral ng 1 John 3:9 na ang sino mang ipinanganak na muli ay hindi nagkakasala, sapagkat ang binhi ng Diyos ay nananahan sa kanila. Kaya nga ibig sabihin, yun po ay accurate. Kaya lang sa usapin po ng maraming sumusunod at sumasampalataya sa Panginoon, naka-question mark sa kanilang isipan yung salitang, totoo kaya yun? Pasensya na po, dahil yun naman po talaga ang katotohanan. Kahit sa mga mangangaral, ang hirap nilang daanan yan at mag-focus sa mensaheng yan, kasi alam din nila sa kanilang sarili, gaano kaya ito katotoo? Marami po pong bahagi na daanan lang natin na may mga salita ng Diyos na hindi po natin magagawa na maipaliwanan at mapatunayan kung hindi po talaga natin nadadaanan at nararanasan. Kaya dahil dito ang isang panibagong buhay, ito po'y biyaya ng ating Panginoong Diyos. And actually, sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, sana po ay maunawaan po natin ang magandang layunin ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Marami na siguro nagpasimula, marami na yung nagbigay ng propesiya. At muli po natin balikan yung mga nakalipas na panahon, at ang panahon po hindi maibabalik malibang gumawa ang ating Panginoon. No po, balikan po natin yung isang awitin noon, nung bata pa ako. At ito po yung awitin sa panahon ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Muli ko pong ulitin, minsan ko na po ito nabanggit, mga naipakinig sa inyo, pero ito po ang ganda, related po sa ating mensahe.
God. At yan po ay muli ko lang po pinatugtog. Pero napakaganda po ng mensahe at harinawa ang kaganapan po niyan. Masilayan po natin. Pero kung hindi po kasali ang ating Panginoon Diyos, hindi po yan mangyayari. Kung ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noon, lumipas na ang kanyang panahon. Pero yung magandang awiting niya, hindi po nagkaroon ng kaganapan. Pero sa mga panahon natin ngayon, harinawa po, makita po natin yung pinakang kaganapan. Kung si Jose Rizal ay nagsabi, ayon sa marami, hindi ko naman po nakita yung kanyang sulat. Ang sabi ron, yes, malimit natin marinig kabataan ng pag-asa ng ating bayan. Pero sabi doon sa kanyang huling sulat, ang sabi nga niya ay, ang pagbubukang liwayway ay darating at nakikita ko ang kalayaan ng aking bayan. O nakikinikinita ko ang kalayaan ng aking bayan, pero kung hindi ko na ito mamamasdan. Na ibig sabihin, lilipas yung kanyang buhay, yung kaganapan ng magandang pangitain na kanyang nakikita sa bansang Pilipinas. Sabi ron, di na daw niya mamamasdan. Kaya nasa kabataan ng pag-asa ng ating bayan. Relatedly, binanggit po natin ito dahil tayo po ay narito sa ating sariling bayan. Maganda ang plano ng ating Panginoon Diyos, kabahagi ang ating bansa sa plano at layunin ng ating Panginoon Diyos. At hindi po yan mawawala ang tinatawag na ang malayong silangan. Lagi po yung binabanggit dun sa mga pulo. Sa malayong silangan, dun magtataas ng watawat upang umawit sa ating Panginoon ng kalwalatian at kapurihan. Kaya dahil dito, kung darating ang mga magagandang plano at layunin ng Panginoon Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, ang pagiging isang bagong tao, ito sinasabi ng magandang awitin, may bagong silang, may bagong buhay, may bago ng lipunan, may bago ng galaw. Ibig sabihin, hindi nakagaya na ang galawan ay parang laging mababangis, laging nakalabas ang pangil. Kala mo'y laging aapiin, laging aargabyaduhin. Kundi yung bagong kilos, bagong galaw, magiliw na. Ibig sabihin, matulungin, madamayin, panatag na sa isa't isa. Kaya dahil dito, sabi nga, yung awiting ito, relatedly ko sa ating panahon, Biblia po ang ating pinag-aaralan about sa isang bagong nilalang, isang bagong tao, sigaw ng ating kalooban. At yan din ang sigaw ng aking kalooban, ang pagbabagong buhay. Salamat sa Panginoon, hindi niya ako binigo. At alam ko, maraming sumisigaw ng pagbabagong buhay, lalo na ngayon. Bagong taon na. Ilang oras na lamang, papasok na ang 2024. Kaya po, okay lang. May nakita po kasi ako na amazing number daw. Itong number natin ngayon, that is the number of 12, 31, 23. At yun daw 12, 31, 23 ay 1, 2, 3 and 1, 2, 3. Sabi naman nung iba ay takbuhan na. Kasi yung mga nangwa 1, 2, 3 natakbo yan. Pero yung sabi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mostly ang ginagamit natin 1, 2, 3 is get ready. 1, 2, 3, 1, 2, 3, go. At sana naman I believe na sa huling panahon na tayo. Nare-reveal ang maraming hiwaga ng salita ng ating Panginoon Diyos at ang papel na gaganap niyan ay tayong nabubuhay ngayon sa ibabaw ng lupa. Na yung hindi nakita ng mga lingkod ng Diyos, na hindi nakita ng mga propeta ng Diyos nung mga panahon nila, pero sa kanilang pangitain, nakikita nila, ipinapakita sa kanila ng Panginoon Diyos, yung mga bagay na nangyayari, yung binabasa natin sa banal na kasulatan. And then, ang maganda nito ay kung atin itong masasaksihan. At kabahagi tayo sa gagawin ng ating Panginoon Diyos. Kaya sinasabi natin, ang paglikha ng ating Panginoon, ito ay ang mga bagong tao. Hindi ito yung pagkalikha niya na bumagsak sa kasalanan.
kundi yung pagbagsak sa kasalanan, restore niya at ito ay naging isang bagong tao. Nasabi nga natin sa ating pag-aaral sa James chapter 1 verse 17 to 18, ang mga kaloob at mga dakilang kaloob ng ating Panginoon Diyos walang pagbabago, walang pagkakaiba, na pawang nagmumula sa taas sa ating Ama, ang Ama ng ilaw o ng kaliwanagan. Ang sabi ron, ayon sa kanyang kalooban, ipinanganak tayo sa salita ng katotohanan. Kaya po yung salita ng katotohanan, mahalaga po na ating maunawaan, at ang pagkaunawa po niyan mula sa ating Panginoon Diyos, kung tayo'y kakikitaan niya ng pagpapakumbabang loob, paggalang, pagrespeto sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Siya yung aakay sa atin, at yan naman ang sinasabi ng banal na kasulatan, John chapter 14, verse 16, 17. Dahil sumusunod na talata, John chapter 16, verse 12 to 13. Gayunman, kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, siya ang magsasaysay sa inyo sa lahat ng bagay. Na ang ating sinasalita sa mga bagay na ito, huwag natin sabihing bago. Noon pa'y natala na yan. Nire-revive lang sa panahon natin ngayon, sapagkat yan ang plano ng ating Panginoon na natakpan, natago. Pero sa ngayon, lalabas at lalabas, sabi nga ng Panginoon, ako ay gagawa, sino ang pipigil? Kaya ibig sabihin sa mga ganitong bagay, ang ating Panginoon Diyos, kung ano ang kanyang mga sinalita, ano ang kanyang plano, mangyayari at mangyayari, pero ang favor lang sa atin, kung tayo po'y maging kabahagi, tayo sa ministeryong ito ng ating Panginoon, siya pa rin ang gumagawa. At kung tayo magiging kabahagi, yan po yung favor ng ating buhay ay magiging makabuluhan sa ibabaw ng lupa. Aalis tayo sa ibabaw ng lupa, taglay natin yung kanyang mga biyaya at natanggap natin yung tinatawag na buhay. Kaya dahil dito sa ministeryong ito ng ating Panginoon, ang mga bagong tao daw ay magtatayo ng mga dating giba, mga dating sira. Sila'y magiging tagapangasiwa ng Diyos at sila ay magiging saserdote ng ating Panginoon. Magiging laman ng kanilang puso at ng kanilang isipan ay itayo ang mga dating nagiba sa maraming panahon. Ibig sabihin, yung mga paniniwala na hindi nakatulong sa buhay ng tao, yun po ay isa sa ayos ng ating Panginoon. Mga katotohanan ay mahahayag sa kanila. Mga biyaya at kalwalatian ng Panginoon, mahahayag sa kanila. At higit sa lahat, personal, makikilala nila ang ating Panginoon. Sa panaginip, sa salita ng Diyos, sa pagbubulay, yung pagbubulay po ng salita ng Diyos, masusumpungan po nila ang biyaya ng Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu. At kung lumabas ang maraming ito, yun ang mangyayari. Yung pinakinggan nating awitin, meron ng bagong silang. Ibig sabihin, may sumisilang na. Meron ng mga bagong buhay. At kagaya ng awit ni John Lennon, the war is over if you want it. Kung gusto mo. Kaya ibig sabihin, kung nais natin ang kapayapaan, kagalaan, katuwaan, kapanatagan, at kaganapan ng tunay na buhay, maging kabahagi po tayo sa ministeryong ito, ang plano at layunin ng ating Panginoon. Siyempre, wala naman pong may gusto ng gera. Kaya lang dahil sa hindi nga pagkakasundo, pumuputok ang gera, pumuputok ang digmaan. At sa digmaan, hindi pwedeng mawawalan ng pagluwa. Marami po ang madidisgrasya. Marami, sabi nga, ay yung pinaka-collateral damage. Marami po ang masasakripisyo. Pero sabi nga, ang banal na kasulatan ay nagbibigay ng pagkaunawa na darating ang panahon, matatapos ang digmaan. Kung magsisibangon ang mga bagong tao, mga bagong nilikha ng ating Panginoon, na yung mga tinubos mula sa kapangyarihan ng kasalanan na pinasok ni Eva at ni Adam. Kaya dahil dito, ang mga bagong tao na ito, sila po ang magdadala ng liwanag. Kaya ang sabi ng ating Paisong Kristo, Matthew chapter 10, verse 17, narito sinusugo kayo gaya ng tupa sa gitna ng mga lobo. Magpakatalino kayo at magpakatimtiman kayo gaya ng kalapati. Ibig sabihin,
yung mga tupa, sinusugo sa mga lobo, sapagkat yung mga lobo, alam ng Panginoon sa loob ng mga yan, sa kanilang kalooban, meron pa rin yung mabuting kalooban. At gaya ng mga tupa na sinusugo niya, mga dating lobo din yan. Laging labas din ang pangil. Pero dahil sila'y nagpakumbaba, dahil sa katotohanan, dahil pagrespeto nila sa salita ng Diyos, nasumpungan nila ang liwanag, nasumpungan nila ang buhay, at dahil dito, yun din ang kanilang gagawin, maalaala nila yung kanilang kapwa-tao, na naghahanap ng pagbabago at pagsasaayos ng kanilang buhay, lalo na sa panahon natin ngayon. Bagong taon na, magbabagong taon na. Marami ang tumatayo at naninindigan ng kaayusan ng kanilang buhay, pero ito nais ng ating Panginoon. Ang plano ng Panginoon, doon tayo sumama. Kasi kung paano tayo nabigo sa mga New Year's resolution natin, pangarap na pagsasaayos ng buhay noong nakaraang taon, kundi natin isasama ang plano ng Paiso Kristo ng pagkatubos niya sa atin, mabibigo din tayo sa ating magandang layunin. Harinawa ang mga biyayang ito ay isang bagay na magbigay ng kaganapan sa ating buhay, na tayo'y magpasya na dito tayo sa plano ng Diyos, dito tayo sa kapayapaan, sa panatagan, at dito sa kagalaan, katuwaan, kaaliwan. Plano na yan ng ating Panginoon, at ngayon ang panahon, at bago magsara ito, sana nawa masumpungan na ng ating bayan, ng ating mga kababayan. Yan din po sinasabi sa aklat ng Lucas chapter 1 verse 71. Sinasabi ron, dahil sa magiliw na habag ng Diyos ang pagbubukal liwayway sisilang sa atin, upang liwanagan ang nalulugmok sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, at upang itumpak ang ating mga pa sa daan ng kapayapaan. Kaya ibig sabihin, nakalatag na, nakahain na. Ang kailangan na lang po natin, pananampalataya, ang pakikipagkaisa sa ating Panginoon Diyos, ang pakikipagkasundo sa ating Paiso Kristo sa katubusang ginawa niya sa atin. At dahil dito, magiging kabahagi po tayo ng magandang plano at layunin ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay, maging sa ating bansa. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoon Diyos, sumaatin ang kanyang biyaya, at sumaatin ng pagtatagumpay ngayong pagpasok ng taong 2024. Pagpalain po tayong lahat, sa Diyos ang kapurihan magpakailanman. Amen. Tayo po yung manalangin, dakilan